Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. This life is a constant change, and nothing stays the same. Clouds that move across the skies are changing form before our very eyes. Why could it be? Keep sight from love and all. Gusto kong bumait ngunit hindi ko magawa. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 33rd Sunday in Ordinary Time. Gusto kong bumait ngunit hindi ko magawa. Ano ba ang aking inspiration dito? Saan ba ako kumuha ng hugot dito? Alam niyo mga kapatid, nung nakaraang mga araw, may isa po ditong pulubi na kumakatok sa aming pintuan dahil araw-araw naman talaga may makapatid tayo ng mga pulubi na kumakatok dito sa pintuan ng aming seminaryo at nanghingi ng pagkain o damit o baka minsan pamasahe para sa kanila. Ngunit may isang pulubi na bago sa aking paningin at tinatanong ko siya kung taga saan siya. At alam niyo ang response ng kapatid natin ito, sabi niya, "Father, kalabas ko lang po sa kulungan." At sabi ko, "Ganun po ba? Anong nangyari sa buhay mo?" Yun ang tanong ko sa kanya. At ang response naman niya, "Father, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa." Napakatindi yung kanyang kasagutan. Gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa. Kayo kaya mga kapatid? Ako kaya? May mga pagkakataon ba? May ugali ba ako sa buhay ko na alam ko kung ano ang mali, alam ko na gusto kong baguhin, ngunit bakit hindi ko magawa? Gusto kong maging isang mabuti, gusto kong baguhin yon, ngunit bakit hindi ko magawa? Ayan ang ating pag-uusapan mga kapatid, yan ang ating pagnininilayan dito sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At bago po ang lahat, nais ko kayong batiin na naman uli sa patuloy ninyong paging nagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection at sa inyong pagkukomento sa Facebook account ko man, sa aking YouTube channel man. At ito ay napakahalaga dahil na-enlighten din po yung ating mga kapatid sa simple ninyong kaalaman, sa simple ninyong reflection o baka yan natutunan doon sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Mga kapatid, ito din po ang napili nating pamagat ngayon sa linggong ito, the Music of the Gospel Sunday Song ay Constant Change. There is nothing permanent in this world except change. We're on the road, we move from place to place, with all the times we have got to go and go. We have to go alone. Life is a constant change. Sa ating buhay, sa ating paglalakbay, wala man talagang permanente sa mundong ito. Kahit yung realidad ng buhay natin, araw-araw, pagdating natin sa isang punto na nagmamature tayo, nag-iedad tayo, nagbabago yung physical natin, nagbabago yung kapaligiran natin, nagbabago yung ating pananaw sa buhay. At lalong-lalo na kung makikita natin na realidad ng buhay, mawala man talaga tayo sa mundong ito. Mawala tayo sa mundong ito mga kapatid. At yun nga, there's nothing permanent except change. Una, encounter natin yung mga bagay-bagay at nagpapaalala sa atin na there's nothing permanent change. Ngunit, ang sinasabi ng awiting ito, we have to embrace the change. We have to learn from the change. At ito yung nais natin bibigyan ng pagpapahalaga din po dahil sa Ebanghelyo natin, napakaganda po ang Ebanghelyo natin, ay tumutukoy din po ito sa pagbabago. At sinasabi nga ng ating Ebanghelyo, na Ebanghelyo natin ngayon ay ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos,
chapter 13, verses 24 to 32. Na unawain ninyo ang aral mula sa punong higos. Unawain ninyo. Matuto kayo doon sa aral ng punong higos. Siguro, marilit natin ito doon sa sinasabi kong isang pulubi na paulit-ulit na lang siya pumapasok, lumalabas sa kulungan. Siguro, masasabi natin na yes, ikaw man ay nakukulong, pabalik-balik na lang sa kulungan. At sabi mo na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit nga ba? Ang unang tanong dito dahil ano ba yung kabaitan? Sabihin natin kabaitan, kabutihan, goodness. At balik-balikan natin mga kapatid dahil alam naman natin nung God created this world, ang unang araw sinasabi niya, pagkatapos dito, that is good. The second day again, that is good. When He created us on the sixth day, He said, that is good. So, nandyan talaga sa atin ang kabutihan. Nandyan sinasik ng Diyos sa atin ang kabaitan. Bakit nga ba nandyan sa atin? Dahil alam naman natin na ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan. Walang makapagawa ng kabutihan kung ang isang tao, ang isang gumagawa dito ang wala sa kanyang kabutihan. Kung ano nandyan sa kanyang kabutihan, sa kanyang puso, ito ay nagre-reflect sa kanyang magawa. At alam naman din po natin, sa ating buhay, ganun man talaga. No? Kung ano ginagawa natin sa labas, anong pinapakita natin, lalong lang na pag tayo nag-iisa, ano yung nandiyan sa kaloob-looban natin, yun din po ang lumalabas. Isang Diyos na punong-puno ng kabutihan. At alam naman natin, ang kabutihan ng Diyos din po ay nagsimula ito, tulak ito ng kanyang pagmamahal. Wala man din talagang pagmamahal. Makita natin in John 3:6, and for God so loved the world that He gave His only Son. Hindi siya makapagbibigay, hindi siya makapag-alay ng kanya sa isang anak kung wala sa kanya ang pagmamahal. At ito ngayon mga kapatid, alam natin na bawat isa sa atin nandiyan yung kabutihan. At alam natin na hindi ito matatanggal, hindi ito mawawala sa atin. Ang nangyayari lamang dahil sa kalayaan natin, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Ang tanong dito sa atin, sa mga pangyayari sa buhay natin, natututo ba tayo? Iba ito sa pag-aaral, no? Sa pag-aaral natin sa school. Sa pag-aaral kasi natin sa school, nakikinig tayo sa mga lesson, nag-i-study tayo, nagsusulat tayo, bago tayo matututo. Ngunit sa buhay ng ating araw-araw nating buhay, iba. Ano yung mga ginagawa natin ngayon? Yung karanasan natin, karanasan muna bago tayo natututo. Diba? Sa mga problema natin na hinaharap, sa mga sakuna dito nga nangyari sa ating mundo natin, sa ating kapaligiran natin, sa ating bansa, diba? Natututo tayo, bakit ganito ang nangyayari? So, na-experience muna natin, na-encounter muna natin, at pinagnilay-nilayan natin, at doon tayo kumukuha ng hugot para matututo tayo. At tanong ko nga dito sa isang bigar na ito, natututo ka ba sa buhay mo? Natututo ka ba sa mga pangyayari sa buhay mo? Napakaganda po yun dahil yun nga sinasabi natin, pag mga pangyayari sa buhay natin, sinasabi natin, tinatandaan mo ba? Yung tanda, no? Tinatandaan mo ba? Dahil yun nga, yes, alam mo kung anong nangyari sa buhay mo, alam mo na paulit-ulit ka na gumagawa ng pagkakamali, at ito yung dahilan kung bakit napasok ka doon sa kulungan dahil sa ginagawa mo na hindi maganda. At alam mo yon. Ngunit ang tanong dito, yes, siguro masasabi natin tinatandaan mo yon. Tinatandaan. Ngunit natututo ka ba doon sa tinatandaan mo? Yung sinasabi nating tanda, nagmamature ka ba doon sa mga pangyayari sa buhay mo? Dahil kung hindi ka nagmamature sa mga pangyayari sa buhay mo, hindi ka tumatanda sa pangyayari sa buhay mo, para bagang naging passive ka. Para bagang naging passive tayo kung hindi tayo natututo. So kung paulit-ulit na lang, hindi tayo natututo sa mga tanda, may sign na, no, kagaya ng Ebanghelyo natin ngayon. Napakaganda pang Ebanghelyo natin. Sinasabi ng Ebanghelyo sa mga araw na yon, pagkatapos ng napakalaking pagkapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan.
Malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Imagine, ano? Diba? Ito yung mga tanda sa pangyayari sa buhay natin, pakighatian or kapighatian, masasabi natin to na yung mga dinadaanan natin sa buhay, mga kadiliman ng buhay natin. Ngunit again, sandali muna. Huwag muna tayong mag-decision na yun na yung huling buhay natin. Hindi tayo maging passive na sabihin natin, wala na talagang pag-asa ang buhay, ganito na lang talaga, wala na akong pag-asa, hindi na ako pwedeng umangat pa sa buhay, wala na akong kakayahan. So, naging passive tayo, nag-decision tayo kaagad na, yun na yung buhay natin. Ulit-ulit na lang, parang sinasabi ni yung late Ernie Baron, ang buhay ay wither lang. Totoo man, wither ng buhay. Ngunit, matututo tayo doon sa pangyayari sa bawat season, sa bawat panahon ng buhay natin. At yun nga, nung nandoon ako sa US nag-mission appeal, nagsisend ako ng picture doon sa aking kaibigan at kung nakita niya yung picture ng mga punong kahoy na naglalagas na yung mga mga dahon, nagda-dry na, para mukhang patay na ang mga punong ito dahil sa winter time na talagang hindi mo makikita na yung mga dahon. May ibang mga puno na ilan lamang na hindi nawawala yung mga dahon. Ngunit karamihan ay talagang dry na patay na. At alam niyo ang response ng aking kaibigan na yon na pinapadalhan ko sa picture. Sabi niya, Father, buti siguro yung mga punong yan na dry na, puputuli na lang. Sabi ko, sandali muna. Hindi pa po yan patay. Hindi pa po yan na nawala ng buhay. Yan po ay ini-embrace lamang kung ano yung panahon. Kung winter time man, nakipag-isa sila. They submerge themselves to the situation, to the season. So napakaganda, no? Siguro isang pagkakataon na sa ating buhay din po, may mga pangyari sa buhay natin, kagaya ngayon ng sakuna na nangyari ngayon, marami tayong mga bagyo, mga typhoon na dumadaan sa buwang ito, sa Pilipinas. Ngunit again, anong dahilan? Hindi pa natin pwedeng pagnilay-nilayan, hindi ba po tayo pwedeng matututo dito? At yun nga ang isa, no, nagmimisa ako dito sa isa sa mga parokya sa Cubao, may lumalapit sa akin. Sabi niya, Father, tumatawag yung aking kapatid at sinasabi niya na anong nangyayari niya sa Pilipinas. And tumatawag galing din po sa US. Parang ito na yatang tanda na matatapos na ang mundo. Sabi ko, hindi po ganoon ang perspektibo ng ating pag-iisang Kristiyano. Hindi po yun. Kung nangyayari man itong mga bagyong ito sa buhay natin o sa ating kasalukuyang panahon, hindi man ito magagawa ng Diyos. Hindi yan magagawa ng Diyos na siyang nagmamahal. Nandyan sa Kanya ang kabutihan. Ang gumagawa dito, tayo. Sino po nga pumuputol ng mga punong kahoy for the self-interest? Yung mga kapatid natin na may pangsarili lamang ang tinitingnan, pinuputol. Tingnan natin yung ating kapaligiran, yung quarrying na nangyari sa kapaligiran natin. Sino gumagawa dito? Ang Diyos ba? Sino mga nagtatapon ng basura, mga plastic, nagsusunog ng mga plastic? Ang Panginoon ba? Alalahanin natin, ginawa ng Diyos. Itong mundong ito na paraiso. Ngunit tayo ang sisira dito. Ngunit ang tanong dito sa mga sakuna na nangyari ngayon, ito ba ay kagustuhan ng Diyos? Ito ba ay ang Diyos ang dahilan? Hindi. Tayo lang din po. Ngunit binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kung ito man kadiliman na nangyari sa buhay natin, matututo tayo. Matututo tayo sa mga pangyayari. Yung sinasabi nga, yung sa isang quotation sa mga lugar na nag-winter, don't cut the tree down when it's a winter time. Huwag mong putulin yung isang puno during winter time. Sandali muna. Alalahanin mo na pagkatapos dito may springtime. May springtime na makikita mo ang bagong buhay. Makikita mo na may pag-asa pala. Makikita mo na ang ganda pala ng buhay. Ang ganda pala nung kita ay nakipag-isa doon sa kapanahunan at tayo'y nagnilay-nilay. Nagkakaroon tayo ng discernment. Tinitingnan natin kung anong nangyayari sa buhay natin. Anong nangyayari sa kapaligiran natin. At napakaganda din po sa Ebanghelyo natin. Ang sinasabi ng Ebanghelyo natin na
Kung mangyayari man itong mga bagay na ito, na magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, sabi, sandali muna. Ngunit, sinasabi dito, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Imagine. At ito ang Diyos sa atin. Kahit pa man nandyan sa kadiliman, kahit pa man sa ating makasalanan, kahit tayo karapat-dapat, ngunit lumilitaw itong ating Panginoong Diyos na nagbigay na naman ng pag-asa. Pag-asa na may pag-asa tayo, may bagong buhay. Huwag tayo maging passive sa buhay. Matututo tayo sa buhay. Yun yung sinasabi ng unang pagbasa natin, baga, no? Yung tungkol sa apocalyptic. Ang apocalyptic, hindi man yun end of the time talaga. Na simple lamang, apocalyptic is the unveiling of God's revelation. Unveiling of God's revelation, pagbubukas, pagre-reveal ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Kanyang kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng Diyos ay wala man talagang iba, kundi ang kanyang pagmamahal, kanyang habag at tawa. Yun ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Hindi kaya matututo tayo? No? Hindi kaya unawain natin yung mga bagay na ito? Hindi kaya itong tawag sa atin, yes, sinasabi dito na gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa. Hindi ko magawa, kapatid, dahil hindi ka man natututo sa buhay. Hindi ko magawa dahil hindi ko man ako natututo sa buhay. Titingnan natin, pag nilanilayanan, we have to discern what is happening in this world. What is happening to me? And of course, ano nga sinasabi dito, learn from me. Learn from the lesson of the fig tree. Hindi kaya tingnan natin yung fig tree na yun as ating Panginoong Diyos. Matututo kayo sa Kanya. Yung sinasabi baga, kung kayo ay pagod na sa buhay, lumapit kayo sa akin at pasanin niyo ang aking pamatok. Dahil ang aking pamatok ay magaan. Ngunit, matututo kayo sa akin. Matututo kayo sa akin. Mga kapatid, again, there is nothing permanent in this world except change. Nandun lang yung pagbabago. At ang Diyos ay bukas na bukas sa ating pagbabago sa buhay. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. The music, the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And nothing stays the same.